Takip silim sa Jakarta. Panitikan mula sa Indonesia ni Mukhtar Lubis at isinalin ng wikang Pilipino ni Aurora Ibanag. Sa harap ng restaurant, maraming nakaparadang bagong kutsi sa bangkita. Nang dapit hapong iyon, punong-puno ang restaurant. Dumating ang isang Cadillac na pulang-pula ang kulay, naghahanap ng mapaparadahan. Ngunit okupado na ang mga paradahan sa bangkita, kaya sa wakas, pumarada ito na ang dalawang gulong sa kaliwa ay nakasampa sa aspaltong gilid ng kalsada. Si Radin Kaslan ang nagmamaneho kasama ang kanyang asawa si Fatima. Kung pagmamasdan ang Cadillac, ang magarang damit ni Fatima, ang kanyang kulay gintong step-in, ang buhok na nakaayos sa parlor, makikita ang yaman at luho ng dalawa. Pati na rin ang pagkakangiti ni Fatima kay Radin Kaslan. Sa maaliwalas na dapit hapong iyon, sina Radin at Fatima na kakikitaan ng yaman at rangya ay bumaba sa kanilang magarang kutsi na kumikinang sa sikat ng papalubog na araw na nakaparada na bahagyang nakaharang sa lansangan. Kaaya-aya ang dapit hapong iyon, maaliwalas ang kapaligiran, matanaw ang dumilim ng asul na langit at malalanghap ang sariwang hangin. Isang lumang kalisa na walang sakay at hila ng isang payat na kabayo ang dumaan sa harap ng restaurant. Sakay ang natutulog na kutsero, si Pak Edjo. Maraming taon nang nasanay ang kabayo sa paghila sa kalisa sa malaking syudad. Kahit tulog ang kutsero na madalas mangyari kung mainit ang sikat ng araw at araw na ito. Wala pang pasahero si Pak Edjo buong maghapon hanggang makatulog na siya sa gutom. Patuloy na hinihila ng kabayo ang kalisa kahit tulog ang kutsero. At kusang humihinto kapag may pumaparadang pasahero at nagigising ang kutsero sa biglaang paghinto. O kaya kapag pinatigil ng pulis trapiko, ang mga sasakyan titigil din ang matandang kabayo na nakadikit na halos ang busal sa gilid ng katabing kotse o truck. Sa ganitong paraan, hinila ng kabayo ang kalisang namamasyal sa lansangan sa maaliwalas na dapit hapong iyon. Mula sa bakod ng bahay sa kabila ng restaurant, isang malaking asong naghabol ng pusa ang biglang tumalon habang malakas na tumatahol. Nagulat ang kabayo, umalma sa aso't pusa at biglang nadapa. Tumapat sa pulang Cadillac ang kaliwang poste ng kalisa at ang dulo ng poste na gawa sa pinaitim na tanso ay sumira sa kromyum at pintura. Samantalang ang nakausling bakal sa bubungan ng kalisa ay tumama sa bintana kaya nabasag ang salamin. Naalimpungatan ang natutulog na si Pak Edjo. Bumaba siya at tinulungang makatayo ang matandang kabayo at pagkaraay tumayo na lamang doon, nakatanga habang hihimas ang tuhod at ulo ng kabayo. Magsalita na sana siya pero lumabas sa kanyang nangangatog na mga labi ang busis niyang nanginginig sa takot at pagdurusa. Patuloy lamang ang mga kamay niya sa paghimas sa ulo ng kabayo. Galit na pinagmasdan siya ni Radin Kaslan bago ito nagbaling ng tingin kay Fatima na mamahalin at marangya ang ayos sa katuminging muli sa nawasak na kutsi at lalong pang tumindi ang kanyang galit. Ipapupulis kita, ididimanda kita, babayaran mong lahat ang nawasak na ito. Tingnan mo! At padarag na itinuro ang chromium sa pinto ng kotse. At ito sabay turo sa bahaging nabakbak ang pintura. At ito pa, at sinipa ang isang pirasong basag na salamin. Babayaran mong lahat ito. Di ko kulangin sa 1 o 2,000 rupya.
Inangilan ni Radin Kaslan si Pak Idjo na halos himatayin nang marinig ang 1 o 2 libong rupya. Pero saglit at nagkabusis din ito. Paiyak itong nagsabi, "Alam ko pong ako may kasalanan, tuwan. Pero patayin niyo man ako, wala akong ibabayad. Pobre po ako. Mabuti pa ngang patayin niyo na lang ako." At patuloy ang kamay niya sa paghima sa ulo ng kanyang matandang kabayo. Dinilaan ng kabayo ang kamay ni Pak Idjo parang humingi ng tawag sa Dinilaan ng kabayo ang kamay ni Pak Idjo parang humingi ng tawad sa kanyang pagkakasala. Nang marinig ang sinabi ni Pak Idjo, lalong nagalit si Radin Kaslan. Tumalikod itong walang kibo sa bumalik sa restauran at doon tumilipuno sa pulis trapiko. Maraming nag-usyuso sa kalye. Patuloy si Pak Idjo sa paghima sa ulo ng kabayo. At nang bumalik si Radin Kaslan, sinabi nito, "Huwag kang tatakas. Tumawag ako ng pulis. Siya kasama ang kanyang kabayo ay 1,000 bisis na namatay at humarap na sa lahat ng apoy sa impyerno hanggang sa dumating ang mga pulis sakay ng kanilang umangil na motorsiklo tulad ng tunog ng mga baril na pumapatay." Nang sandaling iyon, nagbalik sa isip ng matanda ang kanyang nayon. Ang tunog ng baril at ang lumulusob na mga tulisan na siyang dahilan kung bakit napilitan siyang tumakas at magkanlong sa syudad. Samantala, bumalik na sa kanilang misa ang mga parokyano ng restauran at itinuloy nila ang kainan, inuman at tawanan. Pang-araw-araw lamang na pangyayari ang banggaan. Pagdating ng mga pulis, bahala na ang mga itong mag-ayos ng gulo. Sinalubong ni Radin Kaslan ang mga pulis. Nagpakilala siya sabay turo sa kutsero at nagsabi, Siya ang may kasalanan. Sa gilid nakaparada ang kotse ko at ang kalahati nga ay nasa bangkita na pero binangga pa rin niya." Daang ulit na nakapag-ayos ng banggaan ang bata pang pulis. Pang-araw-araw na lamang sa kanya ang ganitong pangyayari na madalas namang ayusin. Maliwanag naman kung sino ang may kasalanan. "Dapat akong bayaran," ulit ni Radin Kaslan. "Inamin niyo ba kasalanan niyo, Bapak?" "Inamin ko po, tuwan. Patayin niyo na lang ako, tuwan. Wala akong ibabayad. Mahirap lang ako." O tuwan ang ibig sabihin, sir. "Bakit mo binangga ang kotse kong nakaparada sa gilid ng kalye?" Galit na sabi ni Radin Kaslan. "Nakatulog po ako, tuwan." Nanginginig na tugon ng kutsero. "Nakatulog? Anong klase kang kutsero? Nakatulog?" Nakaiinis talaga ang sagot ni Pak Idjo. "Kung gusto mong matulog, sa bahay ka matulog. Huwag sa kalsada. At kung makaaksidente ka, bakit ka natulog?" Ang kanyang angil. "Mi, sakit po ako, tuwan." Tugon ni Pak Idjo na lalo pang nanginig. "Ha?" Pag-uyam ni Radin Kaslan. "Nakatulog? May sakit? May sakit ka pala? Bakit lumabas ka pa? Sa bahay ka na lang sana. Uminom ka ng gamot. Makaaksidente ka pa. Paano kung makasagasa ka ng munting bata at makapatay ka? Aber?" Lalong nanginig si Pak Idjo, sinabi niya. "Pero nagugutom ako, tuwan. At ang aking asawa at may anak ay nagugutom, tuwan. Kahapon pa kami hindi kumakain, tuwan." Saglit na nawala ng kibo si Radin Kaslan bago sumigaw. "Sinungaling! Anong sakit mo?" Umiyak at nanginig na binuksan ni Pak Idjo ang kanyang damit at ipinakita ang kanyang likod. "Hayan, tuwan, tingnan niyo." At itinuro ang mga pigsa na sinlaki ng kamao, mapupula at namamaga. Pagkaraan, itinaas niya ang kanyang sarong at ipinakita ang isang malaking pigsa sa hita. Mapula at namamaga ang buong hita. Nakakikilabot tingnan. Parang naubos na ang lahat ng lakas ng matanda pagkaraan nito. Nanginginig ang bawat himaymay ng kanyang katawan. Nangatog
ang kanyang mga ngipin at patuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha. Nagpalipat-lipat ang tingin ng pulis sa kanya kay Radin Kaslan at kay Fatima na mukhang napakarangya. Binalingan ni Radin Kaslan ang pulis. Itinaas ang isang kamay at nagsalitang parang mawawala ng bait. Anong gagawin mo sa ganitong kaso, Inspektor? Sinong magbabayad sa akin? Sinong may kasalanan? Sinong may kasalanan? Ulit niya. Patuloy na nanginginig at giniginaw si Pak Idjo. Patuloy niyang hinimas-himas ang ulo ng kanyang matanda at payat na kabayo. At habang hinihintay ang sagot sa tanong ni Radin Kaslan, parang pahaba ng kutsero ng kanyang kabayo at ang kabayo ay namatay at muling nabuhay ng daan-daang bisis. Muling minura ni Radin Kaslan si Pak Idjo hanggang sa maisip niya sa wakas na imposible talagang mabayaran siya ng matanda at pobreng kutserong ito. Hayaan niyo na nga, sabi ni Radin Kaslan sa pulis. Tina, inakbayan niya si Fatima pabalik sa restaurant. Tuluyan nang nasira ang kasiyahan niyang gabing iyon. Ang buwisit na yun, bulong ni Radin Kaslan. Bagong-bago ang kotse ko, kabibili lang. Okay. So, ibigay natin ang kasing kahulugan. Ano bang kasing kahulugan ito? So, ito ay kwentong nobela. Ang nobela ay isang akdang pampanitikan na naglalaman ng mahabang kwento na nahati sa mga kabanata. Ang kathang ito ay karaniwang nabibilang sa kategoryang fiksyon. Ito ay karaniwang kathang isip lamang ng manunulat. Sa nobela din ay mayroong mga tunggalian. So, hindi maiiwasan sa nobela kung walang tunggalian at hindi rin maging maganda ang kwento kapag walang tunggalian, kung walang bida at walang kontrabida. So ito, ang panuto isa, tukuyin at bilugan ng kasing kahulugan ang mga salitang nakasulat ng madiin mula sa iba pang salita sa pangungusap. Una, ang humpak na pisngi ng kutsero ay kakikitaan ng sagad ng kahirapang inilantad din ng payat niyang katawan. Ano ang ibig sabihin ng humpak? Ito ay payat. Pangalawa, nagsimula ang kahirapang ito nang lumusob ang mga tulisan sa kanilang bayan at nagtulak sa mga taga-baryo upang sumugod at makipagsapalaran sa lungsod ng Jakarta. So, ang ibig sabihin ng lumusob ay sumugod. Pangatlo, sila'y nagtago sa lungsod kung saan magkanlong din sa kanilang mailap na swerte ng buhay. Nagtago, ibig sabihin, nagkanlong. Nang mabangga ang kotse ng mayaman ay umalingaw-ngaw ang kanyang pag-angil dahil sa bagong-bago ang kotse kaya hindi mapigil ang galit niyang sumigaw. Ibig sabihin ng galit niyang sumigaw ay pag-angil. 5, kitang-kita sa mag-asawa na sila ay mayaman dahil pilit itong ipinangalandakan ng marangyang gamit na kanilang ibinabandira para makita ng iba. So, ang ibig sabihin ng ipinangangalandakan ay ibinabandera. Yun lang po at maraming salamat. Bye-bye. Sa susunod ulit.